Atong pagkakasahon ang tulong sa Diyos sa Matthew 21 verse 9. Ibasa. Praise the Lord. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Yes. Adunay mga pipila nga mga katawhan nga nituo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga naulahi og nasa unahan, samantalang si Lord Jesus Christ nastunga. Og sila nagsinggit, mao naning pagsulod niya sa Jerusalem. Unsay ilang gisinggit, cried saying, Hosanna to the Son of David, blessed is he that cometh in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Apan, adunay mga elite group dinhi nga wa mo tuo kaniya. Og dako kayo kini og impluwensya nga gihatod sa katawhan sa Israel, sa katawhan sa mga Hudiyo. Kabalo ka na, basta mga elite gani, hanggang mo patronage nila kay mga bright kuno, mga sikat kuno, mga inilak kuno, mga educated kuno, mga dagkog ranggo kuno. O daghang mo tuo nila. Mao na ning mga Parisiyo, mga elite group of people ni, mga abogado, mga doktor. Maragog ka ng naay mga organisasyon dinhi sa ato ang nasod, Mason, unsa pa, Lions Club, Rotary, mga inila man ang mga tao, mga elite group man na, di man ka siguro dawaton din hagwa kay titulo. Mao po ni mga Parisiyo. Mao ni palag, mao ni badlong sa mga katawhan nga nagasinggit, Hosanna, the Son of David, blessed is he who come in the name of the Lord. Basahon nato unsay reaction nila. Luke 19:39. Praise the Lord. And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, Master, rebuke thy disciples. Yan. Isugo pa nila si Lord Jesus Christ. Master, badlungan na imo mga disipulo. Sige, singgit. Hosanna, the Son of David. Blessed is he who come in the name of the Lord. Badlungan na sila. So, nagpakita lang sila og reaksyon nga negatibo. Kay wa sila mudawat ug wa sila mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Unsay hinungdan ko amo tuo ning mga elite group sa unang panahon? Mga Parisiyo, mga eskriba. Ano wa man sila mutuo? Kay kini manggong panahon na tanawa, sa diha si Lord Jesus gidala para hukman nga masilutan og pagkalangsang sa cross. Asa man siya gidala? Korte ba sa Hudiyo? Dili, korte sa Roma. Dito kay Gobernador Pilate, gobernador nga taga Roma. So ang ilahang manggong perception sa Misaya, tao nga nagikan sa angkan ni David nga mulingkod sa trono nga political throne nga maoy muluwas nila gikan sa kamot sa mga banyaga, gikan sa kamot sa mga taga Roma. Wa man na nila makita kay Lord Jesus. Gawas pa niya na anak siyang karpintiro. Wala makita nila ang ilang gina-expect. So, kining mga tawhana, mga karnal. Karnal ni sila. Kay ang tanang gipropesiya mahitungod sa atong Ginoong Kristo nga natuman akto sa ilang mga mata. Mismo sa ilahang presensya. Nabutahan sila.
Mali ang ilahang expectation nga Misaya, nga Savior. Ang ilahang expectation kanang yung mubarugyod, kanang mupildi sa taga-Roma, i-declare nila ang ilang nasod nga independent, siya ang mulingkod sa trono kay siya mo dumala sa Israel nga political. Mao na ilahang kuan. Nagsumpay ang ilahang hunahuna kang King Saul, kang King David, King Solomon, digto ilang ang ilahabang mentality. Wa sila kabalo nga labaw pa niya na ang paglantaw sa Dios may tungod sa Misaya. This is not literal throne to rule over Israel to save them from the so-called nag-invade o nag-colonize nga taga-Roma. Sobra pa. And he is not looking for a throne. Kaya nga, nitubag bitaw si Jesus Christ. Kay ingon pa ang mga tao nga, kana siya mauna ang Savior namo, pero wa man sila mo too. Gipangutana sila ni Piloto, is this your king? Mao ba ninyong hari? Di ba nisinggit sila, he's not our king. We have Caesar. Kay panahon na, si Cesar, taga-Roma, may nangulo sa panggoberno. Nagpasakop man sila dito. Ang gusto nila kay Lord Jesus Christ, pildihon niya ang taga-Roma, iyang ipatindog ang gingharian sa Israel. Muna ilang perception. Moto, pagpangutanan ni Pilato kay Lord Jesus, are you king of the Jews? Di ba wa siya motubag? Ano man, he is not only the king of the Jews, he is the King of kings and the Lord of lords. Di ba ingon ni Pilato, kabalo, I have the power to set you free. Di ba unsay tubag ni Jesus Christ? Kung kining butanga, wa gitugot gikan sa langit, wa kay kagahom sa ako. Pero kung tinud-on ako, pwede ko mutawag og 12 legion of angels to save me. But my kingdom is not in this world. Muna ang expectation karon sa mga Hudiyo nga maghari si Jesus, literal, political. Mo nag-reject si Antod karon, pangutanan ng mga Hudiyo din na. Kinsa giulat nila nga Misaya, literal nga tao nga angkan ni David nga mohari gyud sa ilahang trono. Hantod ron mo na ilang gina-expect. So nabutahan sila. Bitaw, the Bible says, Israel partly blinded. Blinded sila. Ngapay lalom niya na. Bitaw, pag badlong sa mga Parisiyo, kaya giingnan si Jesus, badlongan na imuhang mga disipulo. Sa itubag ni Lord Jesus, basaha ang verse 40. Praise the Lord. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Ayan. Unsay pasabot niya na? Kung kining mga tawhan na magpakahilom, ang mga bato sa dali-dali magasinggit, ano man? This is an indication that God not only made human, but He made everything, including the stones. Even the stones which He made can recognize their Creator. Mabitaw niingon si Jesus, I came to my own, and my own received me not. I made everything. When I came to my own received me not. Wa sila maka-recognize sa atong Ginoong Kristo, kaya ilahang niya ang charge pa nila kay Jesus, hindi nila madawat si Lord Jesus Christ. Because Jesus Christ proclaiming and claiming that He is the Son of God. Ang ilahang perception sa gina-proclaim ni Lord Jesus Christ that Jesus making Himself as part of the divine God. Ni contradict kuno sa ilahang pagtuo that there is only one God.
There is no more second God or third God. Kaya ang first God nga lang i-consider the Father. Ang second God nga gina-claim daw ni Jesus, Son of God. Ang third God nga ilang gina-consider the Holy Ghost. Contradict daw sa ilahang pagtuo sa Diyos that there is only one God and there could be no three gods. O sila kabalo that Jesus Christ is God in the flesh, Emmanuel, God is with us. Jesus said, I and my Father are one. Before Abraham was I am. I am the beginning and the ending. There is only such no other Savior but God, and there is no other that can save but Jesus. Mao na di nila masabtan. Di nila madawat. So, tanawa, unsay nahitabo, unsay gihilak ni Jesus Christ. Mahitungod nini mga tawhanang, mga karnal. Karnal gani ka, di nimo mag-get what are those things that God would let you understand. Karnal gani ka, di nimo masabtan unsay gustong ipasabot sa Dios kanimo. You cannot understand because carnality is contradicts to the spirituality. The carnal is always contrary to the spiritual. Di gyud nila masabtan, di gyud nila mag-get ang tanan nga gihimo sa Dios kanila, nga gifulfill sa Dios ang mga propesiya mahitungod sa Savior nila. And He is not only the Savior of the people of Israel, but He is the Savior of all the world. Ngunit di nila madawat. Mauto, si Lord Jesus, there was a time nihilak gina si Lord Jesus. Ano man, tungod sa ilang pagkakarnal, the Bible says to be carnally minded is death. Spiritual death and physical death. Di nila madawat eh. So unsay gi-proclaim ni Jesus sa ilaha? Kay di man sila dawat kay Jesus, di man sila mosugot nga mosinggit ang mga tao. Blessed is he who come in the name of the Lord. This is the Messiah which the prophets prophesied for our Savior. Wa man gyud sila mo dawat, wa man gyud sila mo consider. Kay wa lagi na-meet sa ilahang expectation nga mulingkod siya sa trono. Anak man siyang carpenter, so di sila katuo. Nya nisulod pa sa Jerusalem sa kayog asno, di sila makatuo. Pero kung basahon ni mga Old Testament, tanan na sulat na tanan. He will be entering Jerusalem with us. O colt, uban ang nati. Atuman na tanan, blinded sila. Blinded jud sila. So unsay giingon ni Lord Jesus? Napay remnants nga maluwas. Pero daghan jud ang malaglag. Basahon nato na naay panahon nga gitagana ang Dios ana. Matthew 23:39. Praise the Lord. For I say unto you, ye shall not see me henceforth, till ye shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Ayan. Pagasultian ko kamo, di na ninyo ko makita. Hantod mo abot ang panahon nga magasulti kamo, bulahan siya nga nagaanhi sa pangalan sa Ginoo. Pero wala na. Damage has been done. Only the remnants will be caught nga ma-realize nila. Pero daghan nang na-damage. Daghan nang nangalaglag. Salamat ta sa Dios nga gidamlagan ta sa iyang pulong sa kamatuoran. Pasalamat ta sa atong buhing Dios nga kita nadamlagan, nahayagan sa iyang balaang pulong. Tanawa, unsay ilang gina-expect sa propesiya sa Misaya gyud nga ilang ginahulat. Nga wa nila makita kay Lord Jesus. Kay karnal, nagod kay Jesus ang propesiya nga gipropesiya about kaniya. Lahi lang ang ilahang panglantaw. Kaysa sa panglantaw sa Dios nga gusto sa Dios ipaabot sa tanang katawhan. Lahi lang panglantaw.
material, literal, carnal. Basahon nato. Matthew 2 verse 6. Praise the Lord. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people, Israel. Yan. Sa ngalang gobernador, wala nila makita sa personality ni Lord Jesus because He was just a carpenter. Wala nila makita. That shall rule my people. Wa sila kabalo. More than that. He is not just to govern like king, literal king in Israel. But God would like to govern to all people, to guide, to save, to enlighten, to redeem, to rescue, to fight for their salvation. Sobra pa. That shall rule my people Israel. Ang ilan na pong perception, ruler, hari, nga literal. More than pa ang iyahang gustong ipasabot. Basahon pa nato ang Jeremiah 23:4 hantod sa 6. Praise the Lord. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed, neither shall they be lacking, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days Judah shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby ye shall be called, the Lord our righteousness. Kana, ang ilang pagsabot ni ini literal, carnal. Ang ilang gina-expect nga ang ni David nga mohari gyud, nga mangulog gyud sa trono sa Israel, sa panggobyerno sa Israel, and prosper and shall execute judgment and justice in the earth. Iyahalaging lupigon mga Romano nga mao ang nag-ulipon nila sa dugay panahon. Murabag si Rizal, nahimong hero, kay tungod sa iyang mga sinulat, nahayagan ang mga Filipino people, nagkaroon sila og revolution against Spaniards. So, gusto nila kay Jesus Christ will fight against the Rome. Literally. Para mahimo sila at that time, peaceful ang ilang nasod, walay mag hari-hari nga mga banyaga. Kung dili man na mao ang tuyo sa Diyos. God is looking more than that. God is looking more wider than that. God is looking more deeper than that. He is not just to save the mankind or the Israel literally, politically, physically, but lahi. God is looking beyond. Gatanaw siya, labaw pa niya na. Mao bitaw ang mga teaching ni Jesus Christ. Unahan ninyo ang gingharian sa Diyos. I was invited in Madsaya sa 40th day from the death of Sister Patrona Mandagyo. When in fact, there is no such 40 days in the Holy Scripture for anyone except to our Lord Jesus Christ. Wala 40 days eh. 40 days. Anong ginasaulog nila 40 days na namatay? No! Bakak na. Eh nga nung nagto magaligto, Pastor? To explain. And also to comfort and to exhort. What is 40 days about? So ipabasa na ako ang mga verses. Why there was 40 days? Pasaha ang Bible. Kinsay na 40 days din na. Tanan nga nangamatay nga mga saints from the beginning until this present time, there was no 40 days. Happened to them. Kinsa man na. Kay si Jesus lang na resurrect from the dead,
Si Lazarus di ay, yes, he was resurrected. But it is just a proof of God that there is resurrection. Kung namatay man siya balik. Ano lang yun? Kuanan to? Proof na kaya niyang himuon. So why Jesus lived after the resurrection 40 days here on earth? Siya lang na. So what are that are therein? Unsay naa sa sulod sa 40 days? May nungdanon kay na. Gusto niya lang i-prove that there is resurrection. Praise the Lord. Unsa pa? Gusto niya ipadayon ang mensahe mahitungod sa gingharian sa Dios. Di niya gusto nga ang iyang tuyo for the gospel of the kingdom of God after He is being resurrected and will be ascending into heaven, mawala na sa pangutok ang mga iyang gitudlo. Ang 40 days, matutog yun niya ang gingharian sa Diyos. O gipaandam ang mga disipulo to prepare to receive the Holy Ghost muna itong Pentecost. O niya, wa siya magundang sa pag-preach sa gospel of the kingdom of God. Gitagaan na niya o final, gitawag nga Great Commission, nga ang tao, tuduin niyo sila. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, baptizing them in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Then, tudluin sila, himuha silang mga manununod din hikanako, og makig-uban ako kaninyo. Paghuman, kayab na si Lord Jesus, balik na siya. Siya lang na 40 days. Wala na sa ato Niya ngano ni agtumang ko, una, pagkamatay ni Sir Patrona, dili ko available. Pagkamatay ni Bunbun, kato anak ni Brad Idner, di po ko available. Occupied ang akong time. So, this is the time for me, chance to visit them and comfort them and exhort them and explain them. Nga walay 40 days sa tao, kanato, nahitabo lang na kay Jesus Christ. So, pasalamat ko. Na-comfort sila, nadasig sila, naligon sila sa pulong sa Diyos. Muna sa ato ang kinabuhi, importante kayo. Nga kita, mag-spiritual minded jud ta. Para di ta masama sa mga Hudiyo. Nga literal, karnal, ang ilang panghuna-huna. Unya, isa pa, ang panglantaw sa mga Hudiyo kay Jesus Christ was a failure. His death, which He died sa cross, they considered it as a failure sa iyahang misyon. Anong namatay man siya, anong na-crucify man siya, anong nahukman man siya. Huwag sila kasabot. Nga daan na nang gisulat sa Old Testament that it is ang Isaiah 53 lang, klaro kay din ha, unsa iyang pag-antos, unsa iyang pag-redeem nato, unsa ang iyang samad para nato, unsa iyang dugo para, wag na nila sabta. Gilangkuban yun sila sa kangit-ngitan, ang ilang huna-huna. Muna, hilabihan yun nilang, di yun mo to, sa tinuod, nga nahitabo kanila, mas bulahan ta. Kay, wa pa naulahi ang tanan. Niabot sa atong Ebanghelyo, nahayagan ta, nakailata, kinsa sa Yesu Kristo. Amen? Praise the Lord. Muna, kita na po ron. Kita na po. Gamito na nato ang pangalan ni Jesus. Sa pag-atubang sa mga higanti, nga mga challenges sa atong kinabuhi, ayaw kahadlok. Sama sa padayag ni Jesus ni atong New Year, ayaw kamo kahadlok, mga anak ko. Kay sa Old Testament pa lang, dugay nang gigamit nila ang pangalan sa Ginoo. Nga nagmadaugon sila. Basa. Pakibasa. Dere sa 1 Samuel 17:43 hangtod sa 45. Praise the Lord. And the Philistine said unto David, Am I a dog that thou comest to me with staves?
And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said to David, Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field. Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of the host, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Ayan. Si Goliath, naapod sila Diyos. That is why David was cursed by Goliath through his gods. David also has a God, the God of their fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. But who is the true God? Who is the genuine God? Who is able to save their people? Di ba napamatud-an? Ngayon pa ni David, moanha ako sa pangalan sa Ginoo sa Israel. This has been used already in the old times because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Before Abraham, siya na. And until now, this is very much applicable sa atong kinabuhi. Idaghantang challenges nga ginaatubang. Una, spiritual challenges. Ikaduha, material challenges. Both of them, we can overcome them in the name of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Actual na mahitabo sa atong kinabuhi. This is not just a matter of verbally promised by God. No, that is why yung saying sa Diyos, My word shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please, and it will prosper whereto I sent it. So kining iyahang mga pulong nga niabot sa atong kinabuhi as being promise of salvation, of provision, of protection, victory, everything, that even death we can overcome, that even peril, sword, nakedness, anything we can overcome. We are more than conquerors through Him. Even angels we can overcome. These are the fallen angels. Nor things present, nor things to come. No worries. God can bring us to victory. In the name of the Lord. Tinuod na. Praise the Lord. Sigurado na. Mahitabo na sa atong kinabuhi. So, if this was used by among His believers and children of God, this also very useful to our time. Because we are having the same God with David, the God of Abraham. We have the same God with Shadrach, Meshach, and Abednego. We have the same God which Paul served and his disciples. The same God. Kinsa pa diri ang nigamit sa pangalan sa Ginoo nga nagmadaogon? Basa. 2 Chronicles 14:11. Praise the Lord. And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name we go against this multitude. O Lord, thou art our God, let not man prevail against thee. Yan. After Asa reigned for 10 years, within 10 years, there was peace in Judah. But, after 10 years, giatake sila o baga nga kaaway, the Utopians. O napay kauban ang mga Utopians. Una ni, si Asa nag-ampo. And Asa cried unto the Lord his God, and said, Lord, it is nothing with thee to help, whether with many or with them that have no power. Help us, O Lord our God, for we rest on thee, and in thy name, we go against this multitude, O Lord, thou art God. Let no man, or let not man prevail against thee. Ang next verse, ani, the Lord defeated the Utopians, and the children of God pursued them. And they have so much spoils, nagmadaugon sila. So, sa una pa na, the name of the Lord is being used to overcome any challenges sa ilahang ginatubang sa ilang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Now, kita pod,
Ayaw kalimti ang padayag ni Lord Jesus. Basahon ako ang revelation ni Lord Jesus sa atong New Year. Okay, anak kong Chito, pinalahi pa, bisan pa man ang taga-holy place. We are unique. Ano man, tungod ginasugat ninyo, bisan pa man ang bag-ong tuig, pinaagi sa pag-ampo. Kisa may nagsugo nato ani, si Jesus. Nagpadayag siya, I was in Iowa at the time. Sabi ni Lord Jesus, mga anak ko, kada New Year, magluhod mo diri sa simbahan, sugatan ninyo ang New Year sa pag-ampo. Muna itong pagpananghid na ko kan tatay, nga di mo sugot. O niya asa may akong tumanon, si Lord Jesus, nga tag-iya sa among kinabuhi, both me and my father, o ang akong amahan, na at that time, he was yet not enlightened by the truth of God. Mo to pagpananghid nako gihikap iyang kasing-kasing gipadalan ko og katunga sa ham nga giluto ni nanay. O giingon niya, anak, sabihin mo si Pastor Samuel Algabre, buong puso ko itong ibigay. Pato paghatag nako kay Pastor Chuck, si Pastor. Unsa chit? Gihatag ni sa imong tatay? O Pastor, o man ko nag-istorya siya sa initabo. Nalibog si Pastor. Ang iyang noon, di ba, persecuted man ka? Nganong suportahan man kanya mo anhi din eh. Wala siya kabalo sa story behind. Since then, nini, practice na nato. Sugata ang pag-ampo. Hugata ang New Year sa pag-ampo dinhi kanako. Kay ako ang muatubang sa inyong tuig nga moabot unsa mang challenges. Di ko kamo biyaan. Gihimo tang unique ni Jesus kay naay naggiya nato. Amen? Praise the Lord. Mao ng Israel na nagagiya nila nga Dios nga tinuod, nailhan silang peculiar people. Ay mo puntang peculiar. Unsa man style pagsugat sa kalibutan? Magpa saba sa tambutso sa motor. Magkuha og dakong planggana nga aluminum bunalan o kaya magkuha og dakong taklob sa kaldero bunal-bunalan og bakal o kaya mamalit og turotot moy huyop-huyop pagsugat sa New Year o kaya magpabuto maghimo og kanang mga fireworks. Unsa-unsa pa din ha. O ang uban, magpatugtog og dagko kay mga sounds, accompanied with dancing. Unya, para lami ang pagdance, hawa pa'y New Year, nanay, inom-inom, og mga makahubog. O na'y pagsugat sa New Year sa mga tao. Wa sila'y Diyos nga muluwas nila sa mabutay nga kanang tuiga samantalang salamat kita sa Diyos gitudluan niya ta sa proper way how to face sa mga katuigan nga moabot sa ato. In the name of the Lord we can face them. That is why we have to pray and ask for His help that through His name we can defeat number 1 si Satanas nga mulaglag sa atong kalag. Number 2, sa tanan natong mga challenges nga atong atubangan sa mga necessities, tanan mga hagit sa kinabuhi. Ato tanan ang madaog. Praise the Lord. Tungod ginasugat ninyo bisan pa man ang bag-ong tuig pinaagi sa pag-ampo, anak kong Chito. Busa pakigsaad ko kaninyo, dili ko kamo pagabayaan. Makiguban ako kaninyo. Ako kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Kung kailalang ka na Jesus, bulahan ka. Ni ining tuiga, anak kong Chito, pagatay ugon ko, bisan pa man ang tibuok. Bisan pa man ang tibuok, taga holy place. Bisan pa man ang matag simbahan.
Bulahan ang magpabilin anak kong Chito, mga lagad kanako sa kinasing-kasing. Ano ba ni Sibog sa pagpangalagad sa Dios? Padayon. Magapabilin nga magbarug bisan paman sa doktrina sa inyong nakatunan. Sa may doktrina nato, doctrine means teaching to be observed. Doctrine, teaching to be followed by the members. Mao niya itong doktrina. Ang Bible, ang pulong sa Diyos. Di na ito mo gawas din ha. Na ipagtayog sa tanan. Ulahan ang magpabilin. Wala diri nga magpabiling membro. Wala diri nga magpabilin kang masimbahon. Dili lang magpabilin nga nagbarog sa doktrina. Pwede man ka mo simba. Nga lapason nimo ang doktrina sa pulong sa Dios. Pwede ka mahimong pastor, lapason nimo ang balaod sa pulong sa Dios. Pwede ka maging choir member, lapason nimo ang balaod sa Dios. Pwede ka maging choir directress. Bisag kung sa Sunday school teacher, active ka, tithe giver ka, may tinabangon ka, pero gisupak nimo ang pulong sa Dios. Pwede na to na mahimo. Muna ginatudloan ta ni Jesus Christ for a deeper relationship with our God. Katong nagbarog, nagtuman sa iyahang pulong. Regardless, what are those? Asa man din ha, sa pulong, balibalihon nimo ng pulong. Ayaw gid supaka, bisan usa din ha. Bulahan ang nagbarog sa doktrina nga nakatuna nato, nga ginatudlo niya nato, pinagi sa giya sa balaang espiritu. Naibaguhan noon dito sa Madsayap. There was a time na picture akong nakita nga si Pastor Nonoy nagkuan post. This picture was taken right after our devotional, morning devotional. Nyagi isa-isa na ako tanaw ang mga naong kinsa na adikto. Nya akong gipadako. Wa ko kaila. Tupad ni Brad Edner ba? Nailhan na ako katong ni bisita ko dito from Dumaguete alas 8 pagka 9 kadlawon sirit namin ni Pastor RJ with Bad Cyril. Dito na ako nakita. Dito na ako siya na-interview, kinsa siya. Sulti siya sa ako. Pastor. Mao ni background nako. Gusto na ko magpabaptize diri sa holy place. Na-enlighten ba siya? Kaya ang akong gibarugan nga simbahan, ang amo ang motto. Bol mo say motto? Purag team sa ilahang doktrina. Once you are saved, you're always saved. Basta luwas ka na, kay gidawat nimo si Kristo, ay nakabala ka. Luwas ka na forever. Nga kay si Pastor Nonoy, giwali man ang tinuod nga pulong sa Dios. Giya sa balang espiritu, na-enlighten siya karon. Nag-decide karon nga magpabaptize siya. By the grace of God. Kaya ang pulong sa Dios nag-ingon, dili tanan nagtawag kanako Ginoo, Ginoo maluwas. Kadto lang nagbuhat sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kinsa man din nagdala sa amahan dinhi sa kalibutan, di ba si Jesus Christ? Kung say tudlo ni Jesus Christ, iya na sa amahan. Ihimplo siya eh. Dito siya na-enlighten. Oo na. Nagpabilin siya. Dito sa Madsayap. Kana, kung sa iyang itudlo nato, pinagi sa giya sa balang espiritu, ba ay barugi. Dili nang tudlo sa interpretasyon lang sa mga musupak sa mga panultihon ni Jesus. Kung once you are saved, always saved, di na musulti si Jesus. Nga dili tanan nagatawag ka na, kisa man mo tawag niya, di ba nga nituon niya? Anong dili man day tanan maluwas nga mo tawag niya, nga nituon niya? Kinsa man lang day maluwas? Katong akto nga ni barog sa nakatunan sa pulong sa Dios. Praise the Lord. Mao nang gihatag niya nga mensahe. Okay. Bulahan pa man ang Asa na to banda?
magbarog sa doktrina sa inyong nakatunan, ako kini si Jesus namulong nining taknaa, anak Conchito, dunay mahitabo nga kagubot bisan pa man sa nasod Pilipinas. Kamo ay mo pagtutuan ng mga nagaprapisi diya sa gawas. Nga ipospos po ninyo, sa man mo. Wow, nakulangan mo sa ato adari. Praise the Lord. Muna'y magprapisi-prapisi din ha. Ipospod. Wagay mo kaila kinsa na sila, unsa na ilang pagkatao nila. Ayaw sambugi. Ayaw sambugi. Una ay mo pagpataka og makakita lang mo din na like ninyo, i-postpod ninyo. Ayaw. Kuha na, usana ka hakbang murabag kasi makuan mo ba, ma-divert ang inyong hangkuan. Pagtuo. Okay. Naay kagubot na mahitabo sa atong nasod Pilipinas. Apan dili kamo magkagool, manalipod ako sa matag usa, anak Conchito. Gamito lang nato ang pangalan ni Jesus. Overcome nato na tanang panghitabo sa kalibutan. Muna ingon si Jesus, ayaw kagool, mo kabalaka, mo kadlok. Ako ang proteksyon ninyo. Ako manalipod ninyo. Bisan pa man sa mga katalagman, linog, bagyo, unsa pa may panghitabo sa kalibutan. Siya manalipod nato. Manalipod ako sa matag usa kaninyo. Ako kini si Jesus nga namulong nini mga takna. Balo ka si Jesus mo luwas, individual. Matag usa kaninyo. Mauna ang pagtuman, individual. Praise the Lord. Para ma-establish ang covenant, dili pakyaw ang kaluwasan. Individual gihapon. Una ang Bible nag-ingon sa pagbalik ni Jesus, duha ang nagaling, isa ang nadala, isa nabilin. Duha natulog, ang isa nadala, isa nabilin. Muna individual. Anak kong Chito, matag andam na nga akong kaanakan. Kanang andam na ba? Hinay-hinayon ko sila pagkuha, anak kong Chito. So, ayaw pag-ingon, Pastor, pasensya na. Di sa ako totally mangandam, kay basi kuhaan ko ugma. Wrong. Mali na. Praise the Lord. Mali na. Pangandam sa imong kaluwasan, you must be willing to be taken at any time if God will let you live for a purpose. Padayon. Antod kano sa atakwaon. Praise the Lord. Ayaw pag pinulusop po nga, ay di na sa ako mangandam, kuan sa ako, magpitik-pitik sa ako sa kasalanan para di ko andam, para di sa ako kwaon. Mali na. O nyag si Satanas may mukuha nimo. Pindi ka. Dapat anytime, tuman lang, kinasing-kasing. Kining mga andam, maunang nakita ni Jesus ba nga sa unahan, kwaon na lang niya kay nakita niya nga di ka barog o kaya anong idaran na gyud ba nga di na magamit para sa buluhaton kay gaugod-ugod na kwaon na lang niya habang luwas pa mo na yung mga case-to-case basis. Praise the Lord. Pero wala ba yan nagtanaw ang Diyos og edad nato kano sa takwaon? Muna kung ang baruganan nimo alanganin, malagmit kwaon ka ni Jesus ug kanang nagbarog ka. Muna ayaw pag-alanganin para magamit pa ka ni Lord Jesus. Kumpiyansa pa si Jesus sa imo, mabuhi pa ka kay naa kay baruganan. Amen? Praise the Lord. Hinay-hinayon ko sila pagkuha anak kong Chito. Aron anak kong Chito, makapuyo sila bisan paman sa gingharian ang kaluwasan gyud gitanaw nga akong gitagana sa matag usa anak kong Chito. Pangandami ninyo inyong kaluwasan, tanawa na. Sige dakpan si Jesus nga una-una ba? Nga murag taliwas, gidakop day ni Jesus, pangandami ninyo ang inyong kaluwasan sa inyong kalag. Di ba? Ako kini si Jesus ang namulong nining taknaa, ang inyong amahan nga langit nun, Davao Congregation.
kupti ninyo, gunitan pag-ayo, i-claim, kupti ninyo ang tanan, pakigsaad ko, alang kaninyo. Pakigsaad diri, eternal covenant. Ayo pag-angkon og temporary covenant, karnal gyapon ta na. Kupti ang eternal covenant kay package deal na, apil na ang atong pananglanon din his kalibutan. Praise the Lord. Katong giimbita ko nila og breakfast after devotional gahapon. Pastor, ana sister Nita sa ako, dito ta manmahaw sa amo ang balay. O sige. Kay dugay na ako kasakasi yung balay. Pagsaka na ako dito, na nag-request, Pastor, na magpaampo. O sige. Asa dapit? Di lang, pikas balay. Pag-abot na ako sa pikas balay, o sa ipaampo. Gamay tindahan. Sulod ko sa tindahan, na parts sa motor parts, na agri, pagkaon sa mga manok, o unsa din ha, baboy, naapoy, mga groceries, kanang mix ba? O ito akong giampuan. Ingko RJ, Pastor RJ. Pangutana sila, unsay pangalan silang tindahan, buhati o design, para sila mo print dito sa baryo, mo na ihang nila sa ilang tindahan para tanan mo dool din ha, kabalo nga na i-parts din ha. Tabangan nato sila. Kaya waman sila, nasa tabil, kana mga kinuha din ha, nga mga advertisement nga dili related sa ilang business. Gibaliktad nila kay para daw sa init. Inko, instead nga kana inyong purpose, double purpose na lang, nga makita sa mga utaw, nga matag mo agi din, nga namoy motor parts din ha. Pag human ako ampo, blessing. Nana po yung magpaampo. Pastor, magpaampo. Unsa man? Pastor, si Idner, itong amahan sa bata. Barbero ko diri nga nag-inusara sa Madsayap. Asa may barbershop? Kana, Pastor. Kaso, wapay lingkuranan nga pang barbershop, wala po itong mutuyok gani nga rainbow, nga ilhanan, nga naay barbero din ha. Engko, Jay, buhatin ni tarpulin, nga naay barbero din he. Kaya apil ni. Kay kini sila mga anak sa Dios. Naningkamot ni sila. Una gipang bless sila ni Jesus Christ. Tulo ka tindahan. Engko, Pastor, basig singlon mis gobyerno. Kuhay kabala ka. Kung singlon mo, di i-restro ninyo. Bayad mong tax. Mo to, pag abot na mo dito kang kapitan, akong gi-istorya kap, sorry ha, ako ipasingit. Kining mga negosyante nga mga membro namo dito nga ginagmayng tindahan. Kailangan pa ba ni i-restro sa barangay o kaya sa munisipyo? Ingon siya, no need na, gamayng negosyo ra na. Kulato nato maayong karsada. Kay naay katungod ang gobyerno maningil, kay gwapo ng karsada, pero inana ang karsada maningil sila sa may dahilan. Salamat kap. Praise the Lord. May po itong kapitan, kay concern po siya. So, tuloy ang tarpaulin, tulo ka buok, tindahan dito ang magkuag tarpaulin. Muna, unahong yung kaluwasan, i-package na ang tanan na itong mga gikinahanglan, i-provide na ni Lord Jesus. Sa pa, kupti ninyo ang tanan, pakigsaad ko, alang kaninyo, Davao Congregation, kupti kini ninyo, kanunay. Kanunay. Ayaw kalimti. Para di mo na ilisan sa pakigsaad ni Taning. Kasi si Taning, musaad po na, pero bakak. Ayaw yun na, pakambyo. Kanunay yun na, kopte. Ayaw ka mo pagbulag ni ini. Ayaw magpahawa sa iyang mga saad. Davao Congregation, og magpakita ako og milagro sa inyong kinabuhi. Sa pagtabang kaninyo, hinomdumi ninyo sa kanunay, ako ang tuburan sa panalangin. Katong pag-agto na mo og Tumagete with my wife and Pastor John Mark akong giuban, gihapitan ako sa Dipolog kasi mo follow up dito. Ang tubig nga ilang ginainom, gidescribe ni Pastor John Mark, kay dito siya naligo. Kanang gamayng creek gani nga tinaw kayo. Nya dikto sa taliwala, nay tubig dikto nga mo musutoy og fountain. Dito sila mo kalos.
sa fountain nga wa mo dapat sa level sa supa. Pure kayo. Muna, tuburan si Jesus sa panalangin. Praise the Lord. Di ta mahudtan. Di gid mahudtan. Duha-duha mi ni Mrs. May. Mutabok ta og barko. Di na lang ta magdalag sakyanan kay 10,000 ba ang back and forth sa ano? Yang problema lang, magdala kong speaker, magdala kong mic, magdala mig mga bagahe, huwag niyang mag-commute mi, magkinargahe mi. O, bahala na, God will provide. Dalo na itong sakyanan, kay kailangan kay nato na. I-provide man tanan, huwag man naputol, nakauli man mi dinhi, safely. Praise the Lord. Oh, panahon nga gutumon mi, mohapit mig Jollibee, mohapit mig McDonald. So, salamat Jesus. Una, siya ang tuburan sa panalangin. Praise the Lord. Mapo na sa inyo tanan, taas sa ato tanan. Ako ang tuburan sa panalangin, ako ang tuburan sa tanan nga inyong gikinahanglan, ako mga kaanakan. Ako, kini si Jesus ang namulong ni ining mga taknaa. Patalinghugan ko ang inyong mga pag-ampo na ginahimo ni ining taknaa. Ginapatalinghugan ko inyong mga pag-ampo. Ginahimo ni ining taknaa. So ako nang gipasa kay Pastor Tam, Pastor John Tungkol, grupo sa mga pastors, tanan. Bot katong gi-transcribe o katong video para ilang mahatag sa matag kongregasyon. To God be the glory. Amen? Praise the Lord. So muna, karon kita, gamiton nato ang pangalan ni Jesus sa pag-atubang. Ano man, pasahon nato, unsay atong dag-anan ni ining kalibutan na. Romans 8:37 hangtod 39. Praise the Lord. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Yes, labaw pata sa tanang mananaog. Pinagi sa atong Ginoong Kristo nga nahigugma nato. Nga bisan ang kamatayon, bisan ang kinabuhi, bisan ang mga anghel, bisan ang mga kadagkuan, bisan ang mga kagamhanan, bisan karon mga panahona, bisan sa panahon nga umabutay, bisan ang mga katag-asan, bisan ang mga kalaluman, ug unsa pa mang mga binuhat, walay maka pahamulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Dinha kang Kristo Jesus. Praise the Lord. Wala tayong ay kadlukan, magmalipayon ta. Ngoto katong duha ka bukhaya didto, akong giwalihan sila sa gahapon. Katong 19. Ang tuyo ni Jesus nga nung naapay 40 days nga iyang gi-spend after His resurrection, i-prove niya nga na resurrection. Ita mag-goal. Basta nagtuman ang atong mga loved ones, banawon na. Kitaan nato na sila. Mas labaw pang nindot nga panagway. Kay kung ato ng kaluton, atong tanawon, halukan nato na di na angay. Kay nanay virus, unya, wala na po'y kaanyag din ha. Kaysa nga gi-retrieve namo ang bukog sa inahan ni Brad Bernard. Kay ihalo na lang sa katawang lawas nga patay sa iyang papa nga gilubong sa midsayap. Midsayap. Makilala? Makilala. Oo. Di gikalot ang kuan. Gikalot ang lubnganan, gibungkag ang pansyon, nakita na ang lungon, giokban ang lungon. Tanaw gyud nako 10 years. Kita na kog bula. Wa nay buhok ba? Atong iyang bungo, mura nagbula. Nya mga bukog, ihipos ta lang, ibutang sa karton. Una, ang atong panglantaw, ayaw na nang there is physical. Ang tao na to ang mahimayaon nga lawas, nga maabot ang panahon, mabatunan nato na. Muna na reliyon sa kalibutan, nga ilang pagtuo kay Kristo, tao lang daw.
Nga, pangutanon nimo sa langit, unsa naman na si Kristo? Tao lang gyapon. Mga ambot na lang. Mao bitaw na INC ba na? Sa una, wa ko'y project, butang INC ako ang kuhan. Unsa man ang INC? Incomplete. Kita gani tao, pag abot sa langit, kung makaabot tag langit, di na magita tao. Anghel, praise the Lord. Si Jesus pa, nga Diyos. God in the flesh. Siya ang Diyos. Siya nagbuhat sa tanan. Siya ang mangluluwas. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, the Almighty. Siya na. So, maluoy no, sa mga tao sa kalibutan. Nagdamgo si Pastor Tam na nawag sa ako, pamahaw pa. Pastor Chi, hanggang ngayon damdam ko pa yung pag-iyak. Bakit Pastor Tam? Anong dahilan? Nanaginip ako ngayong umaga lang. Na sinabihan tayo ni Pastor, sumakay kayo sa last trip na flight. O anong nakita mo? Grabe na yung paghirap natin, Pastor. Yung daan ay sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. Pagdating natin doon sa eroplano, naiyak ako dahil yung ibang kasama natin na pastor hindi nakasakay. Pero ang napansin ko doon, ang mga nakita ko doon, mga tao na mga unsa? Mga elite? Di niya nakita. Wala siya nakita mga tag-as nga tao, mga puti nga tao, mga elite nga mga tao. Ang nakita niya digto, mga halos nitibo. Mga simpleng tao. Nga wa maggamit sa ilahang worldly wisdom. Ngayon sa isulti sa pulong sa Diyos, sila ang nituo, sila ang lagtuman without question. Mo bitaw giingon din ni Pablo para paulawan sa Diyos ang mga nagbaging alamon din sa kalibutan. Gamito niya ang mga way kaalam. Kay sila ang tinuod nga makapalipay sa Diyos. Kay wa sila ikapahambog sa ilang kaugalingon, gawas ang Diyos. Mo na gusto lang ni Jesus sa ato ipasabot. Pakumbaba lang ta. Praise the Lord. Humble lang. Kabata lang ta. So, unsang klaseng kadaugan na niyang ihatag ka nato? Basa 1 Corinthians 15:54. Praise the Lord. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Yan. Maabot ang panahon, kining madunoton, ilisan og dili na madunot, og ang kamatayon, pwede na natong hagiton, asa naman ka, kay gidaog ka na. Pinagi kang Kristo Jesus sa among pagtuo diha kaniya. So, muna ang atong kinabuhi. Gamiton nato ang pangalan ni Jesus sa pag-atubang sa tanang hagit sa kinabuhi sa kalibutan. Kabalo mo, nahimo ba yung testimony sa Madsayap? Kung makakita mo mag-post ko dito sa Madsayap, ako yung gina-appeal tong guest house para makita. Tugan sa ako si Pastor Nonoy. Tugan po sa ako ang ilahang presidente. Tugan po sa ako ang mga membro. Parihatanan. Ano itong presidente? Pastor, actually, di naman yun unta ako mo cooperate anang project diha. Kaya nakita man yun na ako nga di yun na mahuman. Nga ang mga membro wala na. Luya na tanan. Pero nakita man ako kay Pastor Nonoy, wag yun mo give up. Wag yun mo kunhod ang iyang pagtuo. Wag yun mabalhin ang iyang pagbaruganan. Bisan kami mga membro, wa namin nagkooperar, financial o kanang physical nga magtrabaho dito. Ako nagpalayo na ako ang trabaho. Pero si Pastor Nonoy, wag yun mo give up, wag yun mo undang. Nahuman. Praise the Lord. Dito nila nasabtan. Kanya, katong namatayan ng bata.
ang isa nga hinungdan, ang dili niya pag-question niya sa project. Nag-question siya sa project. Niingon siya nga, na may parsonage nga na maghimo pa mag-guest house. Wag ito mo cooperate. Nagpakita lang dito 2 ka oras, wala na. So, gusto sa Diyos sa atong kinabuhi, maglakaw ta sa pagtuo kung unsa ang leading sa Diyos, sa ginagamit sa Diyos. Cooperate ta. Kaya ang Diyos may mabuhat, di ba ta? Amen? Praise the Lord. Dinindot kayo ang guest house. Nakatulog ang tanang mga pastoras dito. I-divide. Lalaki o babae. Kulang pa. Luwag pa kayo. Tinda ko sa guest house. Ingo, Pastor Noy, sa likod, dun sa manay din ha. Pastor, propose na, bathroom, toilet and bathroom, 2 ka buok, male and female. Ikaw ay kalimte. Butangin hot and cold shower. Para kami ni Sister Pastora Emma, Pastora Joy, di namin maghangyo ninyo nga, initimig tubig. Ibugnaw ba kayo tubig dito? Pila rawan ang hot and cold? Si Brad Chris may tuloan na sa ako, o Sister Mabs. Pastor, huwag magpakuan ka o ka ng banyo. Butangig hot and cold. Kaya wa ba yan na sa una sa atong vocabulary? Ang balang ba nato anak katong mga milyonaryo? Siya, nakuha ko ba? Sa? Butangin nag-hot and cold. Para anytime ka maligo, gabi ibuntag unsa. Inito nimo rag daw sa waay lang. Niya kung gusto nimo nga ang pores nimo mag-close, imo lang adjuston ang temperature, medyo bugnaw-bugnaw gamay para mag-close ang pores, di ka mapanuhutan. Dito ko naka-idea. Pagtanaw na ako sa online, 1.5 ra. Ha? 1.5 na kay hot and cold? Yes. O itong inong Pastor Nonoy, ay nakalimti. Nindot kay tao guest house dere o niya, way maligo kay puro kandingon. Okay, so let's improve our way of system sa atong pagpangalagat. Praise the Lord. So pasalamat ta kay Lord Jesus no sa mga kadaugan ngayang ihatod ka nato. So na-advise ko sa ilaha, kamo mga young people ay magpagahe sa inyong ulo. Pag abot sa youth camp, cooperate mo para na sa inyong kaugmaon. Kamo ginikanan ay mo panghinayang sa financial, suportahin ninyo. Mo to nagsabot ang mga young people nato dinhi uban sa supervision ni Pastor RJ. Di na young people Pastor RJ kay kuan naman ni anak. Pero under his supervision, sa ihon na nila o proclaim o announce ang spiritual youth camp para makaipon ang mga young people sa pamasahe. Praise the Lord. Importante na mo ana ang eskwelahan. Meron tayong field trip. Kara-kara ng ginikanan, kaya na pwede nga. Ay inang maestra, dili ko kay asa mga makasultihan na. Sige, di nakapasay mga anak, di nakamarcha. Hadlok man di ka marcha, maningkamot. Kani pa. Train your child while they were young so that they will not depart from the kingdom of God. Praise the Lord. Muna, timanin ninyo. Mabot ang panahon, kani si Christoph, join na spiritual youth camp, si Awi, isa pa, si Sabrina, ay mga bata pa lang na ron. Kisam na yung mga bata ron, nanay mga anak. Na sila gagmay pa ka na kayo sa una. Di na padulog. Kining anak Mr. Glodelin, tingala na lang ka. Kalit lang nagkuhan. Dali na kayo panahon. So, salamat sa Diyos nga tudluan ta at tubangon nato kining bag-ong tuig sa mga challenges in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Magkatindog ang tanan.